Nang aking pagagalingin ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay lumitaw, at ang kasamaan ng Samaria, sapagkat sila'y nagsinungaling, at ang magnanakaw ay pumapasok, at ang pulutong ng mga tulisan ay nananamsam sa labas. At hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalaala ang lahat nilang kasamaan. Ngayoy kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila'y nanga sa harap ko. Kanilang pinasasaya ng kanilang kasamaan ang hari, at ng kanilang pagsisinungaling ang mga prinsipe. Silang lahat ay mga mangangalon niya. Sila'y parang hurnong iniinit ng magtitinapay. Siya'y tumitigil na magsulong ng apoy mula sa paggawa ng masa hanggang sa umaasim. Nang kaarawan ng ating hari, ang mga prinsipe ay nagpakasakit sa pamamagitan ng tapang ng alak. Kanyang iniuunat ang kanyang kamay sa mga mangduduwahagi, sapagkat kanilang inihanda ang kanilang puso na parang hurno. Samantalang sila'y nangag-aabang, ang kanilang magtitinapay ay natutulog magdamag. Sa kinaumagahay nagniningas na parang liyab na apoy. Silang lahat ay nag-iinit na parang hurno, at nilalamon ang kanilang mga hukom. Lahat nilang hari ay nangabuwal, wala sa kanila na tumawag sa akin. Ang Ephraim, nakikisalamuha sa mga bayan. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binalik. Nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kanyang yaman, at hindi niya nalalaman. Oo, mga uban ay nasasabog sa kanya, at hindi niya nalalaman. At ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo sa kanyang mukha. Gayunmay, hindi sila nanumbalik sa Panginoon nilang Diyos, ni hinanap man siya nila dahil sa lahat na ito. At ang Ephraim ay parang isang mangmang na kalapati na walang unawa. Sila'y nagsitawag sa Ehipto, sila'y nagsiparoon sa Assyria. Pagka sila'y magsisiyaon, ay aking ilaladlad ang aking lambat sa kanila. Akin silang ibabagsak na parang mga ibon sa himpapawid. Aking parurusahan sila, gaya ng narinig sa kanilang kapisanan. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilaya sa akin, kagiba ay sumaka nila, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin. Bagaman sila'y aking tinubos, gayunmay nangagsalita ng kasinungalingan sila laban sa akin. At sila'y hindi nagsidaing sa akin ng kanilang puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan. Sila'y nagpupulong dahil sa trigo at alak. Sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Bagaman aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisig, gayunmay nag-isip sila ng kalikuan laban sa akin. Sila'y nanganunumbalik, ngunit hindi sa kanya na nasa kaitaasan. Sila'y parang magdarayang busog. Ang kanilang mga prinsipe ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging katuyaan sa kanila sa lupain ng Ehipto.